Alamin mo natin, Nelson, ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Makakapanayam natin si Ginoong Robin Ignacio. Siya po ang Assistant Vice President for Traffic Operation ng NLEX Corporation. Sir Robin, live po kayo sa Net25. Napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa amin pong social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Magandang umaga po, Sir Robin. Good morning, Sir Jen. Good morning, Sir Nelson, at sa ating mga taga-subaybay ng Radyo Agila at Net25. Opo. Kayo na po, update yung kami sa may gawin na San Miguel. Meron daw pong aksidente, yung tumagilid na truck. Ano pong latest ngayon doon? Opo. Actually, kanina pong mga pasado alas 4 ng umaga, meron po tayong aksidente nga po sa area. At yun, nag-cause po kaagad ng congestion po doon sa area. Bagamat wala naman pong nasaktan na malupa. At yun po, pagka-clear po nung aksidente natin, ay sa ngayon po ay fast-moving na po ulit doon sa area. So as of 6:18 na, wala na yung sasakyan, yes, na-clear na? Yes po, tama po, sir. At maging sa kahabaan po ngayon ng NLEX at saka SFX, fast-moving na po tayo ulit. Kasi meron na po tayong na-monitor na medyo pagdagsa ng ating mga kababayan mula po kahapon po ng past 3 p.m. Hanggang kagabi po ng around 10 p.m. So medyo marami na po yung bumiyahe nating mga kababayan. Ito, nakikita namin yung live feed sa Facebook ito ng NLEX eh. Ako pagka bibiyahe ako, Nelson, tinitingnan ko na agad dito para alam ko na yung sitwasyon. Pero sa ngayon po, parang clear pa itong nasa screen namin. Saan po merong ngayon? Medyo mataas ang volume, Sir Robin. Sa ngayon, sir, nagkaroon po kanina kasi ng yung aksidente sa may Balagtas area. After Bukawi po yun eh. Pero sa ngayon, palight na rin po. Ganun din po na nagkaroon tayo ng isa pa pong road crash dito po naman sa may Marilao area, pa-southbound naman. So meron din na ipon kaninang traffic dyan. At yun po, ang pagka-clear naman po ng insidente, unti-unti na pong naubos yung sasakyan. So sa ngayon po bagamat siguro mas mataas po kaysa normal na flow po natin, ay fast-moving naman po yung ating traffic. Alam ko po, Sir Robin, taon-taon meron tayong activate sa ganitong panahon. Ano ba yung mga libre, walang bayad na serbisyo na pinagkakaloob natin sa mga motorista ngayon sa mga pumapasok po ng North Luzon Expressway? Opo, yun nga po, nagdagdag po tayo ng deployment at yun nga, nag-implement na rin po ulit kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicle to the nearest exit para lang po mas mabilis po yung ating pag-clear ng mga insidente at hindi na makaabala sa daloy ng traffic. Inumpisahan po ulit namin ngayong 6 a.m. at tuloy-tuloy na po yan hanggang 6 a.m. po ng Easter Monday. Ayun. Gano'ng higpit natin? Kasi dito mga aksidente nung nakaraan, yung overspeeding ng bus na tumalpok doon sa likod ng truck, Opo, yung isang gabi po. Oo, siguro muli nating implement doon sa mga lalo malalaki, yung speeding na pinatutupad natin dyan sa NLEX, Kuya Robin? Opo, yes sir. Ang ating speed limits po talaga is 100 kph para sa mga class 1, mga sedan. At 80 kph naman po para sa mga trucks at saka buses. Pero itong bus na to, hindi lang po talaga nag-maintain ng safe braking distance. Medyo nasa halos 60 kph yung sinusundan niyang truck. So lumipat po siya doon sa next lane. Nabundol naman po niya yung isang truck. Pagkabundol niya, balik po siya ulit doon sa kaya tinamaan niya ulit yung truck na sinusundan niya originally. So sana po yun, mag-maintain po sana ng safe braking distance doon sa sinusundan ng mga sasakyan. Kapag ganyan bang may aksidente, yun bang driver ng mga, kung ano bang sasakyan, nire-recommenda nyo bang isa ilalim sa drug test o kaya naman ay sa liquor test? Pagka po talagang na-turn over natin sa yung kaso, maaring ginagawa po ng ating mga kapulisan po sa part ng NLEX. So, kumbaga siguro pulis na po, no?
Opo. Baka pulis na po gumagawa Opo, opo. nun. Sana kasi baka mamaya Yes, sir. kasi hindi pangkaraniwan yung bus driver na pag ganun-ganun parang nagbi-maze dun sa expressway, no? Hindi pangkaraniwan eh. Opo, yun nga po parang nagmamadali po talaga at tapos yun nga po yung truck sa tingin ko naman halos 60 kph po yung ano niya. Ang takbo. Gusto niya sigurong overtaken kaya lumipat po doon sa unfortunately meron pang isang truck doon sa next lane. So ganun po yung nangyari sa kanya. Nason? Kailan naman po ang inaasahan nating pagdagsapan na mas maraming mga motorista sa NLEX? Opo, inaasahan natin na mas marami pa rin po yung babiyahe mamayang hapon po hanggang mamayang gabi. Maging bukas po ng madaling araw pa lang po ng Huwebes, hanggang hapon ng Huwebes. Ito po ay yung ating mga panorte na mga kababayan yung magbabiyahe. Yun naman balikan, Sabado pa lang po ng hapon hanggang gabi meron na pong bumabalik. Ganun din po yung pagdagsa Sunday afternoon hanggang gabi na po yun at maging umaga po ng Lunes. Pero yung volume talaga na ito yung napakarami talaga mga mamayang gabi. Opo, marami po mamayang gabi at saka bukas po ng umaga. Sige. Bukas tanghali na kami dadaan dyan, Kuya Robin. Hapon. Para maluwag lang. Opo, ngayon po maluwag pa po ngayon. Siguro mga bandang alauna. Opo. Dadaan kami sa Bandang opisina alauna, niya. unti-unti na pong dadami yan. Dadaan kami sa office Sir Robin, makaikuha ng mineral water. Ano ha? Opo. Sir Robin, ang inyo po Ingat mensahe. po kayo, sir, sa pagbiyahe. Ingat po kayo. Opo, yun po. Mensahe Mainam pa niyo rin. po. Opo, bago, kahit po kami may free towing po para sa Class 1 to the nearest exit, hindi po sana dahilan ito para hindi na po i-check ng maayos yung ating mga kababayan yung kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Maging yung magdadrive, sana po nasa tamang kondisyon at may sapat na pahinga para kahit paano ay makaiwas po ng aksidente o aberya. Ayan. Sir Robin, salamat po ha. Ingat po kayo. Salamat po. Magandang umaga po. Si Ginoong Robin Ignacio, siya po ang Assistant Vice President for Traffic Operation and Lex Corporation. Pero saan makibibiyahe? Star Tollway, Exitex, di ba? Slex, ano pa man yan? PITX, Yes. ano pa ba? Tiplex, ano pa ba yung nasa may, yung dito sa... Cavitex. Cavitex, yan. Oh. Lahat po ng mga text, panatilihin natin yung disiplina talaga sa pagmamaneho. Ayan. Pag inaantok, tabi ho kayo, matulog muna.